May dahilan kung bakit ang mga paintings kagaya na lamang ng Mona Lisa, The Last Supper o Starry Night ay napakapopular. Bukod sa pagkamalikhain ng mga kathang ito ay nababalot din sila ng mga kwento ng kasaysayan. Dahil na nga rin sa advancements ng modernong teknolohiya ay kayang-kaya na nating mas pag-aralan pa ang mga painting na ito. Mahalagang mapag-aralan sila dahil nasisilip natin kung paano namuhay ang mga tao noon at kung ano ang inspirasyon na pwede nating makuha mula sa kanila. Ang ilan sa mga modernong teknolohiyang ito ay non-invasive ultraviolet, infrared at X-ray. At sa mga nakalipas ngang taon ay nagsulputan ang mga misteryosong hidden paintings sa ilalim ng napakaraming classical paintings. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga hidden paintings na ito at bakit tila ba marami ang kinikilabutan sa kanila? Heto na naman nagbabalik ang tagapaghatid ng sari-saring kwentong makabuluhan at kapupulutan ng impormasyon at aral. Mga kwentong katatakutan, misteryo, kababalaghan, pambuhay, pansyensya, pangkultura, agham at iba pa. Ang KRA Stories, dala ang bago na namang kwentong itatampok sa inyo ngayong araw. Isa nga sa mga paintings na ito ay ang popular na portrait ni Queen Elizabeth ng Britanya. Sa unang tingin, normal naman ang painting na ito. Makikita ang reyna na nakasuot ng regalia at may hawak na mga bulaklak sa kanyang kanang kamay. Ngunit sa tulong ng makabagong teknolohiya ay alam na natin ngayon na hindi mga bulaklak ang orihinal niyang hawak kundi isang ahas. Alam naman natin kung ano ang sinisimbolo ng ahas, lalo na noong unang panahon. Bagamat nangangahulugan din ng karunungan ng ahas, ay mas marami ang nag-iisip na ito ay sumisimbolo sa Diablo. Ito nga rin ang hinihinalang dahilan kung bakit pinatungan ng ibang simbolo ang hawak ng reyna. Maaaring nangyari ang pagpipaint over ng portrait sa isang unrecorded part ng kasaysayan. Subalit hindi lamang yan ang misteryosong bumabalot sa painting ni Queen Elizabeth. Sa pagsusuri ng mga eksperto at sa tulong na rin ng X-ray, ay nadiskubre na may tila nakatagong larawan ng isang babae na nakasilip sa may bandang mata ng reyna. Marami ang nagsasabi na nahahawig ang babaeng ito kay Anne Boleyn, ang ina ni Elizabeth na ipinapatay ng kanyang ama na si King Henry VIII. Kung inyong matatandaan, si King Henry VIII ay nagkaroon ng 6 na asawa sa loob lamang ng 34 na taon. Kilala sa kasaysayan na ang haring ito ay hindi nag-aatubili sa pakikipaghiwalay o pagpapapatay ng kanyang nagiging mga asawa. Marami ang nagsabi na ipinasadya ni Elizabeth na ipapinta ang imahe ng kanyang ina sa kanyang sariling portrait bilang pag-alala dito. Hindi lamang ang painting na iyan ni Queen Elizabeth ang umaani ng katanungan dahil ang isa pang painting kung saan makikita uli ang mahal na reyna ay may itinatagong mga imahe ng bungo ng tao. Sa painting na kung tawagin ay John Dee Performing an Experiment Before Queen Elizabeth I ay makikita ang mahal na reynang nakaupo sa gitna at napapaligiran ng kanyang mga tagasunod. Makikita rin ang isang karakter o si John Dee na may ginagawang pag-eeksperimento sa harap. Sa unang tingin ay walang anumang kakaiba sa larawan, ngunit sa ilalim ng X-ray ay makikita na may hilera ng mga bungo na nakapaligid sa kung anumang ginagawa ni John Dee. Ngunit kagaya ng naunang painting ay napatungan ang mga bungong ito upang magdulot ng labis na pagkabigla sa sinumang makakakita nito. Hindi na rin ito nakapagtataka dahil kasaysayan na rin ang nagsasabi sa atin na si John Dee ay may hilig sa necromancy o ang interes sa pagbuhay sa mga patay. Kung kaya't ang mga bungo ay marahil parte ng kanyang naging mga pag-eeksperimento. Kung iyan nga ang kaso ay hindi may pagkakailang nakakapanindig balahibo ito. Bagamat misteryoso at nakahihindik ang kaalamang ito ay hindi dapat nating katakutan ang mga classical painting.
Hindi na rin nakakagulat na may mga nadidiskubreng imahe sa ilalim ng mga ito dahil sa panahon noon ay lubhang napakamahal ng mga painting materials at hindi na bago para sa mga pintor noon ang pagre-reuse ng mga gamit. Sa kaso nga ng pintor na si Van Gogh, ang pagiging kapos sa salapi para tustusan ng kanyang pagpipinta ay nagtulak sa kanya para mag-reuse ng kanyang mga canvas at magtipid sa pamumuhay para lamang makapagpinta ng mga klasikong likha ng sining na atin pa ring hinahangaan hanggang sa ngayon. Pero kayo mga katoto, kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayong ang mga painting na ito ay mayroon talagang mga hidden meaning o nagkataon lamang ito? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section.